Hey guys! Welcome to my channel. Quick video lang. Gagawa tayo ng video regarding sa 556 na cartridge. So, makita nyo baril, we're safety check prior to filming para mabilis tayo. So, 556. Ito ako sa ilalim lumana. Okay, so hinahanap ko yung video na yung AI generated yun eh. Na yung 556 papalitan na daw ng 6.8 SPC. Ilang beses ko pinanood yun and then may nag-send pa sa akin ng link. Ngayon hindi ko mahanap eh. No, so ito yung 556 cartridge natin. Okay, so papalitan daw siya ng 6.8 SPC. Actually, matagal na yung balita na yon, ilang years na. Ang tanong, napalitan ba? And then when I go online, sabi daw how 6.8 SPC failed. Kasi may pushback from the service, either mga sundalo mismo, US Army, or mga generals mismo, ayaw palitan yung 556. So, una-una, background, yung 556, dumating yan nung, Vietnam War, di ba? Kasi gusto nilang palitan yung 7.62 by 51. Yan, so kita nyo na ginagamit ng M14. And then yung yung isa pa. Nakalimutan ko, sorry, wala tayong script. So gusto niyang palitan to kasi yung 7.62 by 51, M14, mabigat, gawa sa kahoy yung stock. So, sa humidity daw, nagwa-warp yung stock, yung kahoy. Siyempre, basa palagi sa jungle. No? Teka, tabingin yung camera ko. Nailang ako, natitrigger yung OCD ko eh. Sorry ha. So, tapos, nakakapagdala sila. Yung ammo carrying capacity nila, konti lang. Ano ibig sabihin? 20 round magazine lang to. Tapos, ilang magazines lang yung nadadala nila. Kasi nga, mabigat yung cartridge. So, kukumpara mo naman, ilan ang madadala mong 556 compared sa 7.62 by 51. So, i-research nyo na lang yan. So, dumating nga yung 556. And, syempre, nung una, nagka-problema yung M16. Pero, na-refine na naman nila. And then, ngayon, 2026, come forward, 2026, ginagamit pa rin natin ang 556. Bakit? No? Syempre, kasi, maraming pros. Bakit kailangan natin gamitin ng 556? It's an intermediate round. Usually daw, because they found out, kailangan may science involved eh. They found out ang engagement, ang labanan is within sa loob ng 300 to 400 yards, which is pasok to. Ito kasi 7.62 by 51 up to 800 yards to, no? Up to 800 yards. So, alam nyo ba, pag 800 yards, halos hindi mo na makita yung target, 'di ba? Unless meron kang powerful na scope. So, sabi nila, okay, ang common na engagement naman is 300-400 yards. So, ito lang kailangan natin. Parang overkill kasi. Overkill. So, ito pa, sa rapid fire, syempre, malakas ang recoil. Mas controllable ang recoil pag maliit ang cartridge. So, actually, hindi ito small cartridge. Intermediate cartridge ang tawag nila. Okay, so, bakit papalitan ng 556? Kasi dun sa gera sa Afghanistan, yung engagement mas malalayo, like 600 yards, bulubundukin. No? So, ineffective round. Tapos, isa pang reason, ineffective daw against sa modern armor, lalo na sa Russia, no? Mga Dyneema, ballistic plates. So, sabi nila, kailangan natin mas malakas. Actually, yung 556, meron na siyang armor penetrating round, yung green tip, di ba? Kaso, hindi sila satisfied sa, sa usage ng green tip against yun nga sa mga modern armors. Kaya sabi nila, kailangan mas malakas yung penetration. So, ginawa yung 6.8 SPC. So, wala tayo nun. Wala akong 6.8 SPC. Special Purpose Cartridge. No? Actually, ang size nun, 6.8 by 51. Ito, 7.62 by 51.
So, mas maliit siya sa, 7.62 by 51 or 308. Pero mas malaki siya sa 5.56. 'Di ba? So, yun sana ang nila, okay, ito na yung perfect cartridge natin. So, imbis na i-modify nila kasi yung AR platform, yung cartridge na 556, sabi nila, nasagad na natin yung limit na 556. Pag nilakasan pa natin yung powder nito, wala na, pwedeng sumabog yung barrel. Yung sinasabi na, if you're gonna shoot a hot round, baka hindi kayanin ng barrel, or yung barrel, mabilis mapudpud yung grooves. Kaya sabi na, kailangan natin ng bagong weapon system. Kaya nilabas nila yung 6.8 SPC. Ang problema ko doon sa 6.8 SPC, hanggang ngayon, 2026, wala akong nakakasabay sa range na gumagamit ng 6.8 SPC. Wala akong nakikita sa gun store na bala na 6.8 SPC. I think hindi kinagat. Yun ang aking personal opinion. Parang hindi kinagat, hindi nag-click. Parang hindi nag-click ang 6.8 SPC. And tingnan nyo nga sa online, may mga resistance din, may mga nasa government or sa military, ang pabor pa rin sa 556 yung application. Okay? So, ano pa ba gusto ko i-share? And, di ba sabi ko, yung 6.8 SPC was born because of the war in Afghanistan. Mas malalayo yung engagement. Ang problema, wala nang gera sa Afghanistan. Ibig sabihin, nag-pull out na ang troops a few years ago, ang military. So, anong application ng 6.8 SPC? Nakikita ko lang yan dito, ginagamit nila for hog hunting. Para sa mga baboy ramo, ginagamit nila. Okay, so kayo, ano sa tingin nyo? Dapat na bang palitan ang 556? Sa Pilipinas, popular pa rin ang 556, lalong-lalo na, para siyang forbidden fruit, no? Ano ibig sabihin? No? Last time, pinagbawal to ng ilang taon ni Duterte. Tapos nung nalabas, daming nagkaka-interest. No? Para sa akin, okay pa rin sa akin ang 556. Actually, doon sa movie ni Tom Cruise, Edge of Tomorrow, futuristic, although this is fictional, gumagamit pa rin sila ng 556 doon, di ba? Sa future na yon. So, siguro, in foreseeable future, may improve nila to, palitan nila yung tip, no? I don't know, or gumamit sila, may improve nila yung gunpowder, I don't know, pero may application pa rin talaga ang 556, no? Para siyang para siyang sweet spot, the best of both worlds, hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina, di ba? Ano yung mga mahihinang cartridge, yung mga PCC cartridge, 17 HMR, 22 Magnum, di ba? Minsan tinatanong ko talaga yung sarili ko Wala pa kasi akong 22 Magnum na rifle. Sabi ko, kailangan ko ba talaga 22 Magnum? Meron na akong 223 Meron na akong 223. Di ba? Kung kailangan ko naman mas mababa, may 22 LR na ako. So, talagang maraming pwedeng ma-fill in ang 223, 556 na need. Okay? Sa 6.8 SPC pa, sorry, pasensya na, wala akong script. Sa 6.8 SPC pa pala, nakikita ko, and syempre, nakita rin ng mga ibang experts, masasacrifice yung capacity. Since mas malaki siya sa 5.56, 20 round magazine yata ang availability ng mga troops pagka nag-carry sila ng 6.8 SPC. Unlike na 5.56, 30 rounds and pataas. So, ang strategy kasi ng US, no, military, is covering fire, pa-flank yung kalaban, then attack. Paano ka makapag-covering fire kung ang magazine mo is 20 rounds lang? 20 rounds, sandaling putok lang, palit ka agad. 'Di ba? And mas mabigat 'yon, so ilang bala lang madadala nila. No? In fairness, ang approach naman daw ng 6.8 SPC, mas accurate siya, mas long range, hindi mo kailangan mas maraming bala. I don't know, would you agree? So, ang problema kasi sa ganyan, no, lalo na yung sa announcement ng military na papalitan na nila yung 556, is gusto nila ng isang round na jack of all trades. Gusto nila gagawin lahat. No, if you ask me, meron na tayong 556,
for short and intermediate distances, and then gumamit tayo ng 308. Diba? Gumamit tayo ng 308 or 7.62 by 51 for longer distances. So, ibig sabihin, sa isang grupo ng mga sundalo, hindi lahat pare-parehas ng bala. No? Meron tayo dyan mga naka-assign for long range. Yun lang ang aking pananaw. Kasi, hindi pwedeng one size fits all na isang bala lahat magagawa, short range, mid range, saka long range. Hindi pwede. And isa pa pala i-share ko, no? Tinatanong ko talaga, bakit naglabas ng 6.8 SPC? Gusto niyo sa AR-15 platform? Kasi ito, AR-15 platform. Ito, AR-10 platform na to. Okay? Sabi, mas malalaki na yung components, mas malaki yung receiver, mas malaki magazine. Anyway, so sabi ko, bakit naglabas ng 6.8 SPC? Meron ng 6.5 Grendel. Ang tagal ng 6.5 Grendel. And napakaganda ng ballistic performance ng 6.5 Grendel sa long range shooting. Okay? Ang problema, yun lang ang strength ng 6.5 Grendel, long range shooting. So, ang 6.5 Grendel, kailangan mag-operate from an 18-inch to 24-inch na barrel. So, gumaganda na-achieve mo yung ballistic performance ng 6.5 Grendel pag mahaba ang barrel, which yung sa military, hindi pwede yan. Kasi yung mga special operations nila, no, gumagamit ng mga SBR, short barrel rifles, may click. So, hindi na pwede yung 6.5. Yung nasagot na yung tanong ko, and I want to share it with you. Kaya pala, kahit available yung 6.5 Grendel, hindi nila gagamitin. Kasi pang long range lang ang 6.5 Grendel. Gusto nila yung pwedeng gamitin sa short barrel rifle. Okay? 6.8 SPC. So ngayon nga, ang problema, wala nang gera sa Afghanistan, saan nila gagamitin yung 6.8 SPC? Kaya I think ito uli ang ginagamit nila. Kaya wala akong makita na gumagamit ng na civilian, no, sa gun range na 6.8 SPC. Special application lang talaga, like kunyari mag-hog hunting ka, gusto mo ng mas malakas na punch sa 5.56, syempre baboy ramo, matibay yung shoulder blade niyan, yung buto niya, kailangan mas. Pero ako, tumatalo na ako sa pag ako mag-hog hunting, meron naman 308 or 7.62 by 51, 7.62 by 51 na. So yun nga, no, isa rin sa pwede natin ma-analyze regarding guns. Hindi pwede isa lang ang baril na bibilin mo eh. Hindi pwede isa lang ang baril na jack of all trades. Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng needs mo masosolve lang ng isang baril. Hindi. Like ito, pang SHTF, pang range gun, pang plinking din, no? Pero pag long range shooting, maakit na ako sa 7.62 by 308 or 6.5 Creedmoor. May 6.5 Creedmoor ako eh. Pagka gusto ko naman makatipid, bumababa ako sa 22 LR. So, hindi pwede talaga jack of all trades eh. Unless wala kang choice. Ano ibig sabihin? Like sa Pilipinas, strict ang gun laws, mahirap magpalisensya, mahirap mag-maintain ng LTAP, no? Kasi magastos, o isa na lang, ganun, wala kang choice. 'Di ba? Pero kung may option ka na, mag-hog hunting ako, or mag-hunt ako ng deer, 308 gagamitin ko. Pagka magta-tactical training, mag-piplinking, 5.56, 223. Or pagka gusto ko lang mag-plinking na kasama yung anak ko, asawa ko, 22 LR kami. Or 9mm, depende. So maraming options. Okay, so yun lang muna aking pananaw. Kasi dati nga matagal nang usap-usapan na papalitan ng 5.56. Pero I think hindi pa napalitan hanggang ngayon eh. Kasi very popular pa rin ang 223 5.56. And wala pa akong kilala na naka 6.8 SPC. So, ano sa tingin nyo? Panahon na ba para palitan to? Ha? Ang ating 5.5, paboritong 5.56 223? Or pwede pang pwede pa mga ilang taon pa. Unless meron talagang special purpose na paggagamitan. Let me know what you think. See you next time. Bye.